Isang magandang babae ang bagong lipat sa ibabang palapag ng isang lalaki. Akala niya ay isang maamo at kaibig-ibig na babae. Ngunit hindi nagtagal. Nalaman niya na nagtatago ang babae ng isang lihim na walang nakakaalam. Ang lalaki ay si Jigu, isang walang trabaho, na nabubuhay ng walang direksyon at malabo. Araw-araw, abala siya sa claw machine para magpalipas ng oras. Nagbago ang lahat hanggang isang magandang umaga. Nagising siya sa sunod-sunod na katok sa pinto. Lumabas na may bagong kapitbahay sa ibabang palapag. Ang kapitbahay, si Sonji, ay kasing ganda ng anghel at may eleganteng kilos. At nagmamay-ari ng isang panaderya sa malapit. Nang gabing iyon, habang naglalaba, nahulog ni Jigu ang neck pillow niya, kaya kinailangan niyang bumaba para hanapin ito. Hindi inaasahan, nakita niya si Sonji na sumusubok na buksan ang takip ng beer para uminom. Pagkatapos uminom ng isang lagok ng beer at dumighay, ngumiti siya ng may kasiyahan. Sa isang ngiti na iyon, naging white moonlight siya ni Jigu. Nang gabing iyon dahil abala sa pag-iisip sa kanyang pinapangarap na babae, labis na uminom si Jigu. Hindi inaasahan, nang pumasok siya sa elevator, biglang may kamay na lumabas. Sinubukan ni Jigu na imulat ang kanyang mata at nakita niya ang white moonlight. Nang kanyang puso na sumugod sa elevator na parang isang babaeng multo. Sumugod siya sa kanya at sinaktan siya. Sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang liig at sunod-sunod na pag-atake. Para kumpirmahin ang nangyari kagabi, kinabukasan. Nagpunta si Jigu sa panaderya na binuksan ng kanyang white moonlight sa residential area. Gayunpaman, tila walang maalala si Sonji tungkol sa kanyang baliw na kilos sa elevator kagabi. Isa pa rin siyang tahimik at maamong white moonlight. Magalang pa siyang nagbigay kay Jigu ng regalong pang grand opening ng tindahan. Hindi malaman ni Jigu kung ano ang iniisip niya. Bakit ang isang tao ay nagbago ng husto bago at pagkatapos. Madaling araw kinabukasan, habang naglalaba si Jigu sa balkonahe. Nakita niya muli si Sonji na may gusot na buhok. At mukhang parang babaeng multo. Dali-daling tumakbo si Jigu sa ibaba para tingnan at nakita niya na inaabala si Sonji ng isang lalaki. Agad na sumugod ang binata para maging bayani at iligtas ang dilat. Hindi inaasahan, naglabas ang lalaki ng isang litrato nilang magkasama. Lumabas na siya ang ama ni Sonji. Paulit-ulit na tinanong ng ama ni Sonji si Jigu kung sinusubaybayan niya ang kanyang anak. Nanginig si Jigu at umamin na nakita niya si Sonji sa elevator. Nang marinig ito, agad na sumugod si Sonji at mahigpit na kinurot si Jigu. Sinabi niya na isa siyang bastos na bata na nagdulot ng gulo sa kanyang pamilya. Agad na hinila ng ama ni Sonji ang kanyang anak at sinabihan si Jigu na kalimutan ang nangyari ngayong gabi. Huwag na siyang makialam pa sa kanilang pamilya. Kahit na binantaan siya ng ama ni Sonji. Ngunit hindi mapigilan ni Jigu ang kuryosidad sa kanyang puso at nagsimula siyang lihim na subaybayan si Sonji. Pagkatapos ng ilang araw ng pagmamasid, nalaman niya na sa loob ng 3 araw, si Sonji ay isang inosente at dalisay na white moonlight. Ngunit pagkatapos ng 2:00 ng madaling araw, nagiging isang baliw na demonyo siya, na gumagala sa buong komunidad para magsaya at manggulo. Isang umaga, muling nagbago si Sonji at naging demonyo. Dahil sa pagdadala sa kanya, na-sprain ang likod ng kanyang ama. Si Jigu na nagmamasid mula sa malayo ay tumawag ng ambulansya para tulungan siya. Kaya, pansamantalang pinatawad ng ama ni Sonji ang pagsubaybay ni Jigu. Ngunit hiniling niya na ibigay nito ang kanyang family registry, resume, at tinanong siya ng lahat ng uri ng tanong para sa background check. Sa huli, naniwala siyang isang mabait na binata si Jigu. Sinamantala ang pagkakataon, sinabi ni Jigu sa ama ni Sonji ang mga katanungan sa kanyang puso. Ipinaliwanag niya na, pagkatapos ng 2:00 ng madaling araw, si Sonji ay sasapiin ng isang demonyo sa loob ng 3 oras. Ang sinaping Sonji ay eksaktong nakita ni Jigu. Ang kanyang mga salita at kilos ay ganap na nagiging ibang tao. Para protektahan ang kanyang anak, inupahan ng ama ni Sonji si Jigu para magtrabaho ng part-time. Ang trabaho ay alagaan at samahan si Sonji sa madaling araw. Bilang isang masigasig na kapitbahay, sumang-ayon si Jigu. Ibinunyag ng nakababatang kapatid ni Sonji kay Jigu na walang natatandaan si Sonji tungkol sa kanyang pagiging demonyo. Sa kabilang banda, alam na alam ng demonyo ang lahat ng alaala ni Sonji. Si Sonji noong siya ay isang normal na tao. Kahit pumayag si Jigu na tumulong, ang trabaho ng pagiging kasama ng demonyo ay hindi madali. Sa mismong unang gabi, naging napakamahilig ng demonyong si Sonji at umamin ng pag-ibig kay Jigu. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan na siya ng tatay ni Sonji na ito ay bitag ng demonyo at hindi siya dapat magpaloko. Nang makita na hindi nahulog si Jigu sa pati, tumakbo naman si Sonji sa convenience store para manggulo. Hindi siya gumamit ng magalang na pananalit. Binili niya ang lahat ng pagkain na gusto niya ng sabay-sabay. At sinadyang ikalat ang pagkain sa harap ng kahera. At binasag ang mga gamit sa labas ng tindahan. Nagkunwari pa siyang kakainin niya ang isang insekto na lubos na ikinatakot ni Jigu. Ang mga sumunod na gabi ay kailangan ding pagdaanan ni Jigu sa gitna ng pagkabaliw. Ang demonyong si Sonji ay may napaka-espesyal na hilig. Bukod sa kailangan niyang pumunta sa convenience store tuwing gabi upang kumain ng isang partikular na pagkain, gusto rin niyang maghalungkat ng mga tambak ng basura para manghuli. Minsan, dahil aksidenteng naitulak niya si Sonji palayo sa swing, hinabol pa ng demonyo si Jigu kahit saan. Sa kabutihang palad, ang imahe ng inosente at maliwanag na white moonlight sa araw
ang pinakamalaking pinagmumulan ng moral na paghihikayat at mapayapang kanlungan para kay Jigu. Isang araw, tinanong ni Jigu ang kapatid ni Sunji kung bakit hindi nila ginamit ang exorcism para paalisin ang demonyo. Bumuntong hininga ang kapatid at sinabing ang exorcism ay isa lamang panlilin lang sa mga pelikula. Bukod pa rito, ibinunyag din niya na mahilig magsugal si Sunji at isang napakahusay na manlalaro na tumatanggap ng pagkapanalo o pagkatalo kapag pumusta. Batay sa puntong ito, nakaisip si Jigu ng paraan upang harapin ang demonyo. Sa madaling araw ng araw na iyon, dinala ni Jigu si Sunji sa isang claw machine store at nakipagpustahan dito. Kung makuha niya ang stuffed animal na gusto ni Sunji sa loob ng 3 beses, kailangang sabihin ni Sunji sa kanya kung paano aalis ang demonyo sa kanyang katawan. Pumayag si Sunji na pumusta, ngunit hindi niya inaasahan na si Jigu ay isang master ng claw machine at nakakuha talaga ng stuffed animal na gusto niya sa loob lamang ng 3 beses. Tinanggap ni Sunji ang pagkatalo at sinabi kay Jigu na kung tatawagin niya ang kanyang pangalan ng 3 beses at hilingin na umalis siya sa katawan na ito, kusa siyang aalis. Ngunit tungkol sa kanyang pangalan, umiiwas si Sunji at mariing tumangging sabihin ito. Sa sandaling ito, ang demonyo ay gumawa ng isa pang problema. Nang gabing iyon, pumunta silang dalawa sa Han River at nakakita ng isang lalaki na nagtatangkang tumalon sa ilog. Ang pulisya ay nakatayo sa tabi at walang tigil, na pinipigilan ang lalaki na magpatiwakal. Hindi inaasahan sa ibaba, sumigaw ang demonyong si Sunji patungo sa lalaki at itinuro ang lupa, hinikayat siyang maglakas loob na tumalon, upang patunayan sa lalaki na ang pagtalon sa ilog ay talagang hindi mahirap. Tumalon ang demonyo sa ilog nang walang salita. Nagulat si Jigu, ngunit hindi inaasahan nang dumating ang rescue team. Si Sunji ay gumagawa ng mahusay na butterfly stroke sa ilog at nagiyawan. Mas kahanga-hanga pa nang makita niya na may mas baliw pa sa kanya. Ang lalaki na nagtatangkang magpatiwakal ay tahimik na tinalikuran ang kanyang mapanganib na intensyon. Lumipas ang isa pang gabi at gaya ng dati, bumaba si Jigu para hanapin si Sunji. Nakakagulat, si Sunji ay nagpapanatili pa rin ng malaanghel na anyo niya sa araw. Habang naglalakad sila sa kalye, ibinunyag ni Sunji kay Jigu na ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Kaya bilabis niyang naaalala ang kanyang mga mahal sa buhay. Maingat na nakinig si Jigu sa kanyang mga sinasabi. Nagpahayag din si Sunji ng pagnanais na manood ng scene kasama si Jigu. Ang pelikulang ipinapalabas sa sinehan ay isang romantikong drama. Nang makita ang mga masisidhing eksena sa screen, hindi sinasadyang hinawakan ni Jigu ang magandang kamay ni Sunji. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang nagpakita si Sunji ng isang nakakatakot na ngiti at tumakbo sa upuan sa harap. Walang hiya niyang inagaw ang popcorn ng isang magkasintahan para kainin. Palaisipang, ang anyong anghel kagabi ay isa lamang pagbabalag kayo ng demonyo. Ang demonyong Sunji ay kasing likot pa rin at hiniling kay Jigu na dalhin siya sa dagat. Sinabi niya na kung masaya ang paglalaro, pag-iisipan niyang bawasan ang oras ng pag-okupa sa katawan ni Sunji dahil hindi makakapunta sa dagat sa gabi. Dinala ni Jigu si Sunji ng normal sa dagat sa araw. Naalala ng demonyo ang tungkol sa pagpunta ni Sunji sa dagat at tinupad din ang pangako. Ngunit pumayag lamang na bawasan ang oras ng pag-okupa ng 5 minuto. Sinubukan ni Jigu na kumbinsihin ang demonyo na bawasan pa ito ng kaunti. Ngunit nagalit siya at yumuko, pumitas ng isang dakot na damo sa gilid ng daan at ninuya ito. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang paalisin ng lahat. Kahit na gusto siyang paalisin, kailangan pa rin gamitin ni Jigu ang kanyang sinseridad. Sa galit, tumakbo ang demonyo sa isang maliit na eskinita. Ngunit hindi niya inaasahang hindi niya biglang maigalaw ang kanyang buong katawan. Nang itaas niya ang kanyang, napansin niya na mayroong lubid na nakabitin sa harapan niya. Ang lubid na ito ang pansamantalang nagselyo ng kapangyarihan ng demonyo. Nahirapan si Sunji bago siya tuluyang nakawala. Sa sandaling ito, humabol si Jigu. Binigyan ng tubig ang demonyo at tinulungan siyang punasan ang dumi sa kanyang mukha. Nangako si Jigu na mula ngayon ay gagamitin niya ang kanyang tunay na puso upang pasayahin siya. Upang tuparin ang kanyang pangako, isinakay ni Jigu ang demonyo sa kanyang electric scooter papunta sa bahay ng trampolin. Sa samahan ni Jigu, nagkaroon ang demonyo ng napakasayang oras ng paglalaro ng walang abala. Pagkatapos, dinala siya ni Jigu sa isang flower garden at kumuha sa kanya ng maraming mapaglaro, kaibig-ibig at masayang larawan. Nagpinta ang demonyo ng isang cute na self-portrait at ipinagmalaki na sa mundo ng mga demonyo. Kabilang din siya sa hanay ng mga magagandang babae. Dahil sa sobrang saya, pumayag siyang bawasan ang oras ng pag-okupa ng kalahating oras simula ngayon. Gayunpaman, pagdating ng saya, dumating din ang panganib. Noong araw na iyon, dinala ni Jigu ang demonyo sa isang nightclub. Dito, isang estranghero ang lumapit at ginulo si Sunji. Sa harap ng kanyang pang-iinis, reflexively na nagsinungaling si Jigu na siya ang kasintahan ni Sunji. Ngumiti ang lalaki tumingin kay Sunji na para bang nakita niya ang sekreto nito. Kinabukasan, muling lumitaw ang lalaki sa bakery ni Sunji at palihim na ipinahayag ang kanyang pagkatao kay Jigu. Lumabas na isa siyang shaman at nakita niya na si Sunji ay sinasaniban ng isang demonyo. Ang lubid sa madilim na eskinita noong nakaraang gabi ay siya ang naglagay. Nagdeklara ang shaman na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang demonyo ng tuluyan. Ngunit napakabilis. Nalaman ng demonyo ang mga sinabi ng shaman. Humarap siya at tinakot si Jigu. Kung maniniwala siya sa shaman at gagawa ng anumang bagay na magagalit sa kanya, gagawin niyang magbayad ng mahal sina Jigu at ang shaman.
Hindi alam ni Jigu kung dapat ba siyang maniwala sa shaman na ito o hindi. Pinayuhan siya ng tatay ni Sunji na maging maingat na lang. Ang mga ganitong uri ng shaman ay lumitaw na ng ilang beses. Ngunit karamihan sa kanila ay manloloko. Kung aksidenteng makinig siya sa walang kabuluhang salita ng manloloko, baka magdulot pa ito ng mas maraming gulo mula sa demonyo. Sa pagkarinig nito, pansamantalang isinantabi ni Jigu ang kanyang intensyon. Ngunit hindi niya inaasahang kumikilos na pala ng palihim ang shaman. Noong gabing iyon, si Sunji, na nasa anyong anghel pa rin, ay nakatagpo ng isang babae sa hintuan ng boss. Sinabi ng babae na hindi maganda ang kamay niya at humingi ng tulong kay Sunji upang itali ang sintas ng sapatos niya. Si Sunji, na madaling maniwala, bilang pasasalamat ay binigyan ng babae ng candy. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos kumain ng candy, nagsimulang antukin si Sunji sa boss. At sa sandaling iyon, tahimik na lumapit ang shaman sa kanya. Sa oras na ito, habang nakikipag-usap si Jigu sa tatay ni Sunji, napansin niya na mayroong gasuklay na buwan sa langit ngayong gabi. Naalala ni Jigu ang sinabi ng demonyo na ang gabi ng gasuklay na buwan ang oras kung kailan siya pinakamahina. Bigla niyang naisip na kung gusto ng shaman na kumilos, tiyak na pipiliin niya ang gabing ito ng gasuklay na buwan. Labis na hindi mapakali si Jigu at, sa katunayan, hindi na makontak ang telepono ni Sunji. Mabuti na lang at may kaugalian ang ama ni Sunji na ibahagi ang lokasyon niya sa kanyang anak. Batay sa git, nagmamadaling nagmaneho si Jigu para humabol. Sa oras na ito, mahigpit nang iginapos ng shamana ang demonyo. Sa ilalim ng dilim ng gabi, nagsimula ang shamana sa ritual, bumubulong ng mga orasyon, upang ganap na paalisin ang demonyo mula sa katawan ni Sunji. Ngunit biglang sinira ni Jigu ang pinto at sumugod papasok. Buong tapang na hinarangan ang shamana. Sinabi ng shamana kay Jigu na ang nilalang na umaaligid kay Sunji ay hindi isang masamang espiritu, kundi isang mababang uri lamang ng ligaw na demonyo. Sinubukan ng shamana na ipagpatuloy ang ritual, ngunit patuloy pa ring hinarangan ni Jigu. Sa huli, gamit ang mga kasanayan niya sa pag-espada na natutunan niya, natalo niya ang shamana at nailigtas si Sunji. Habang pabalik, sa wakas, nagbahagi ng kanyang damdamin ang demonyo kay Jigu. 100 taon na ang nakalipas, dumanas ng taggutom at salot ang kanilang nayon, at namatay ang buong pamilya niya. Isang araw, isang shamana na sinasabing napakahusay ang dumating sa nayon. Sinabi niya sa mga taga-nayon na tanging sakripisyo lamang ang makakapag-alis ng kalamidad. Gayunpaman, wala silang anumang bagay sa nayon na magagamit bilang handog. Ang mga taga-nayon na nasa sukdulan na ng desperasyon ay sa huli dahil tiningnan ang walang magawa at ulilang dalaga, at ginawa siyang handog sa Diyos. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakita ng isang pamilya na siya say kaawa-awa kaya inilagay nila ang kanyang mga labi sa isang banga at inilibing ito. Sa loob ng maraming taon na siya say nakahiga sa banga, ang sakit sa puso ng dalaga ay unti-unting humupa at natagpuan ng kanyang kaluluwa ang kapayapaan. Gayunpaman, isang araw sa ika-negatibo 50 taon, nadiskubre at hinukay ng lola sa tuhod ni Sunji ang nakabaong banga at ginamit ito upang mag-asin ng kimchi. Nang mawala ang proteksyon ng banga, ang kaluluwa ng dalaga ay nawala ng tirahan. Noong oras na iyon, bigla siyang napuno ng galit at puot at pumasok sa katawan ng lola sa tuhod ni Sunji. Pagkatapos, ang kanyang kaluluwa ay lumipat mula sa henerasyon na iyon patungo sa susunod, mula sa lola sa tuhod hanggang kay Sunji. Patuloy na naghanap ng matutuluyan ang dalaga. Sa loob ng maraming taon, upang hindi siya matuklasan ng mga shamana, paulit-ulit niyang kinumbinsi ang pamilya ni Sunji na lumipat ng bahay. Dahil sa takot na saktan siya ng mga shamana at ng mga tao, patuloy siyang gumawa ng kalokohan upang isipin ng lahat na isa siyang tunay na demonyo. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, ninais pa rin ng dalaga ang pagmamahal at init ng pamilya. Ang panahong nabuhay siya kasama ang ina ni Sunji ay ang pinakamaligayang araw sa kanyang buhay. Ngunit, ang araw ng kaligayahan ay panandalian lamang, maraming taon na ang nakalipas. Pumanaw ang ina ni Sunji at ngayon, ang panganib ay papalapit na. Inihayag ng demonyo na ang dahilan kung bakit pinili ng shamana ang gabing iyon para hulihin siya ay dahil sa ika-1,000 full moon mula nang umalis siya sa banga. Tuluyan na siyang maglalaho. Kapag lumipas na ang crescent moon ngayong gabi, pagkatapos ng isang buwan, darating na ang mapanganib na full moon na iyon. Sa oras na iyon, dadalhin niya ang mga masakit na alaala at magpakailanman na magpapagalagala sa kadiliman. Tuluyan nang mawawala sa mundong ito. Nagtanong si Jigu kung mayroon bang paraan para mas mapayapa ang kanyang paglisan o mapunta siya sa isang mas magandang lugar. Sinabi ng demonyo na kung may isang taong gagamit ng tapat na puso upang ibalik siya sa bangang iyon, upang makumpleto niya ang natitirang 50 taon, marahil ay makakaiwas siya sa malaking kalamidad na ito. Gayunpaman, habang sinasabi ang mga salitang ito, ang boses ng demonyo ay puno ng kalungkutan. Kahit ang bangang iyon o ang tapat na puso ng tao para sa kanya, lahat ay wala na. Ang kalungkutan ng demonyo ay tumatak sa isip ni Jigu na hindi niya makalimutan. Sa mga sumunod na araw, si Jigu ay dumating pa rin sa oras sa 2:02 ng madaling araw sa ibaba. Ngunit ang demonyo na si Sunji ay ikinulong ang sarili sa silid at hindi na lumabas. Sa puntong ito, gusto na lamang niyang tahimik na maglaho upang iligtas ang demonyo na kasama niya sa di mabilang na gabi. Nagpasya si Jigu na habulin ang huling pag-asa. Nagmaneho siya papunta sa isang hindi pamilyar na lugar at hinanap ang lumang bahay ng lola sa tuhod ni Sunji. Umaasa na makita ang banga noong nakaraan. Sa dilim, magdamag na naghukay si Jigu sa labas ng bahay. Ngunit pagkatapos ng isang gabing pagsisikap, hindi pa rin niya nakita ang banga. Kinaumagahan, ipinahiwatig ng telepono na ngayong gabi ang kabilugan ng buwan.
Habang nalulumbay si Jigu, may narinig siyang huni ng ibon. Sinundan niya ang ingay at natuklasan ang isang malaking bato na nakatago sa damuhan sa harap ng bahay. Taglay ang huling pag-asa, ginawa ni Jigu ang lahat ng paraan. Inubos ang lakas para maitaas ang bato. Siguro awa ng langit, ang banga na makapagliligtas sa demonyo ay nakabaon mismo sa ilalim ng bato at nananatili itong buo. Kinuha ito ni Jigu at maingat na inilagay sa bulsa na parang kayamanan. At sa wakas ay nakasakay sa isang sasakyan pabalik ng Seoul. Samantala, sa bahay, alam ng demonyo na ito na ang huling araw niya. Huling nag-ayos siya ng mukha ng maganda sa kulay pula. Sinamahan niya ang ama ni Sunji sa convenience store para bumili ng pagkain. Sa pagkakataong ito, bumili si Sunji ng mint flavor na hindi pa niya natikman. Habang papaalis, sa unang pagkakataon ay sinabi niya sa empleyado na nagpapasalamat siya sa kanyang pagsisikap. Ang totoo, hindi gusto ng demonyo ang kakaibang lasa ng mint. Ngunit kung kakainin niya ito ngayon, wala siyang pagsisisihan pagkatapos. Sa kalsada na may mga anino ng puno sa gabi, tiningnan ng demonyo ang likod ng ama ni Sunji at inalala ang mga pagkakataong binuhat siya sa likod at sinabayan sa paglalakad. Sa pagtingin sa kanyang ama na unti-unting lumalayo, biglang napagtanto ng demonyo na matagal na niyang itinuturing ang ama ni Sunji bilang sariling pamilya. Bago umalis, laging hinahanap ng demonyo si Jigu na nawawala nitong mga nakaraang araw. Sa kabutihang palad, nakabalik si Jigu sa tamang oras. Hinawakan niya ang kamay ng demonyo at tumakbo sila sa paborito nitong hardin. At pagkatapos ay binuksan niya ang bulsa at kinuha ang banga sa loob. Sinabi niyang nilinisan niya ang loob ng banga at hinintay na pumasok ang demonyo doon. Nangako siyang hahayaan siyang makaranas ng kapayapaan sa loob ng natitirang 50 taon. Sa pagtingin sa mga kuko at damit ni Jigu na puno ng putik dahil sa paghukay, tinanong ng demonyo kung bakit niya tinulungan ng ganito. Inihayag ni Jigu ang laman ng kanyang puso, na ang panahong magkasama sila ay nagpamulat sa kanya, na ang demonyo ay hindi naman pala nakakatakot, bagkus ay kabaliktaran. Palihim siyang humingiti, nagkukunwaring natutulog kapag pagod, at dinidiligan pa ang mga tuyong bulaklak. At umaasa siyang isang kaibig-ibig na demonyo na tulad niya ay makakalimutan ang malungkot na nakaraan. Sa harap ng katapatan ni Jigu, ang demonyo na laging nagkukunwaring malikot, sa wakas ay hindi napigilan ang pag-iyak ng humihikbi. Sa kalangitan ng gabi, ang bilog na buwan ay sumikat sa gitna ng emosyon. At sinabi ng demonyo ang tunay niyang pangalan kay Jigu. Binuksan ni Jigu ang takip ng banga at tinawag ang pangalan ng demonyo ng 3 beses na sunod-sunod. Hindi tumigil ang pag-agos ng luha ng demonyo. Sa harap niya, nagbabalik ang bawat sandali na kasama niya si Jigu. Sa walang hanggang pagmamahal, yumakap ang demonyo kay Jigu. Habang lumilipad ang mga talulot ng bulaklak sa ilalim ng bilog na buwan, unti-unting tumigil ang demonyo sa pag-iyak at bumalik sa mundo sa loob ng bangang pag-aari niya. Lumipas na ang 2:00 ng umaga, mahimbing ang tulog ni Sunji sa kanyang kwarto. Pagkaalis ng demonyo, hindi nagtagal. Nag-aral sa ibang bansa si Sunji. Isinara ng ama ni Sunji ang tindahan ng tinapay at umalis sa komunidad na ito at sinimulan ang sarili niyang paglalakbay. Nakahanap din si Jigu ng trabaho na talagang gusto at kinahihiligan niya. Kaya lang, ngayong wala na ang demonyo sa mundo. Madalas na nakadarama ng kawalan si Jigu. Pagkaraan ng ilang taon, nakatapos si Sunji sa pag-aaral at bumalik sa bansa. Ang una niyang kinontak ay si Jigu. Hindi malalaman ni Jigu na ang totoo, mula pa noong una nilang pagkikita, ay may nararamdaman na sa kanya si Sunji. At sa ngayon, nasa bahay si Jigu. Binabantayan ang banga na inilagay niya sa isang marangal na lugar. At binabantayan ang babaeng tinatago niya sa kanyang puso. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa channel upang makapanood pa ng mas maraming magagandang pelikula. Paalam at magkita tayong muli.